Itinaboy sa sariling tahanan, habang ang asawa't kabit ay nagpapakasaya sa loob. Sa gitna ng malakas na ulan, yakap ni Hiraya ang duguang telang Inabel, habang umaalingaw-ngaw ang halakhak ni Clara at ang malamig na utos ni Inigo. Ibasura ang basahang iyan, ngunit hindi siya mamamatay sa lamig. Babangon siya, hindi bilang asawang sunod-sunuran, kundi bilang reynang susunog sa kanilang kasakiman. Magsisisi kaya sila kapag ang telang tinapakan nila ay ang tanging magliligtas sa kanilang buhay? Ibasura mo iyan. Kahit anong gawin mong paglalaba at pagtatahi, amoy mahirap pa rin ang mga kamay mo. Huwag mong isipin na ang isang basahang tulad mo ay nababagay sa pamilyang ito dahil lang sa isang pirasong papel na tinatawag na marriage contract. Ang malulutong na salitang iyon ay tila mga punyal na humati sa tahimik na hangin ng malawak na hapagkainan. Sumunod ang nakakabinging tunog ng porselanang nabasag sa matigas na sahig na marmol. Ang mainit na sabaw ng manok na maingat na niluto ni Hiraya sa loob ng 3 oras ay tumalsik sa kanyang mapuputing binti, nag-iwan ng mapupulang marka ng paso. Ngunit hindi ang init ng sabaw ang nagdulot ng hapdi, kundi ang katotohanang habang sinisigawan siya ng kanyang biyenan na si Senyora Valeria. Ang dalawang kamay niya ay mahigpit na nakayakap sa isang lumang paboritong kamiseta ng kanyang asawang si Inigo. Isang kamiseta na buong pagmamahal niyang binurdahan gamit ang pinong sinulid ng Inabel upang takpan ang punit sa kwelyo. Naramdaman ni Hiraya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso hanggang sa kanyang lalamunan. Parang may nakabarang tinik na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nangangatal na dahan-dahang ibinaba ang kamiseta upang hindi ito matalsikan ng dumi. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na pilit kinukulong sa loob ng dibdib. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang katawan, namamanhid sa kabila ng nakakapasong init sa kanyang balat at sa napakalamig na simoy ng aircon sa loob ng mansyon. Dahan-dahan na siyang lumuhod upang pulutin ang mga basag na piraso ng mangkok. Bawat matulis na dulo ng porselana ay tila sumusugat din sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagyuko, isang mapait na tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ako ba'y isang asawa o isang alipin na patuloy na nagbabayad ng utang na hindi naman sa akin? Bago pa man siya makatayo, umalingaw-ngaw ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos na gawa sa balat mula sa hamba ng pintuan. Dumating na si Inigo, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay sa harap ng altar. Ang lalaking may malamig na mga mata at tindig na kailanman ay hindi nagpakita ng lambing sa kanya. Agad na nagbago ang timpla ng boses ni Senyora Valeria. Mula sa pagiging isang mabangis na leon, naging isa itong maamong ina na sinalubong ang anak ng mahigpit na yakap. Inigo, anak, mabuti at nandito ka na. Napagod ka ba sa opisina? Wala na tayong hapunan dahil sa kapabayaan ng asawa mo. Natapon niya ang sabaw na sana ay para sa'yo. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Inigo ang nakaluhod na si Hiraya. Humakbang siya palapit sa hapagkainan. Maingat na iniiwasan ang mga basag na porselana at ang mga kamay ng kanyang asawa na naglilinis sa sahig. Para siyang lumalakad lampas sa isang pirasong mueble. Muebles na walang halaga. Hayaan mo na siya dyan, ma. Nagpa-deliver na lang ako ng pagkain. Malamig na tugon ni Inigo habang inaalis ang kanyang necktie. Ang mahalaga ngayon ay ang proyekto sa Ilocos. Kinausap ko na ang mga abogado natin. Natigilan si Hiraya sa pagpupulot. Ilocos, ang kanyang lupang tinubuan, ang lugar kung saan nandoon ang mga lumang paandar ng Inabel, ang nag-iisang pamana ng kanyang yumaong ina. Ano na ang balita kay Kapitan Dante? Tanong ni Senyora Valeria habang kumukuha ng baso ng alak. Hindi pa rin sumusuko si Kapitan Dante. Matigas talaga ang paninindigan ng matandang lalaking iyon.
Ipinipilit niyang protektado raw ng batas ang mga kultural na lupain nila. Umiling si Inigo. Bakas ang inis sa boses. Wala akong pakialam kung paano, ma. Gusto kong makuha ang lupain ng matandang yon bago matapos ang buwan. Kung kailangang dumaan sa dahas ang pag-iba sa nayon nila, gagawin ko. Hindi pwedeng maantala ang pagtatayo ng resort. Isang patak ng luha ang tuluyang nakawala sa mga mata ni Hiraya at bumagsak sa likod ng kanyang palad. Si Kapitan Dante ay ang matapang at kagalang-galang na pinuno ng kanilang barangay. Isang lalaking tumayo na ring parang ama sa maraming manghahabi. At ngayon, ang sarili niyang asawa, ang nagbabalak na durugin, ang nag-iisang taong nagtatanggol sa kanilang tahanan. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang magmakaawa para sa kanyang mga kababayan, ngunit alam niyang ang boses niya sa bahay na ito ay kasing hina ng hangin. Nang makalayo ang mag-ina patungo sa sala, tahimik na tinapos ni Hiraya ang paglilinis. Dinala niya ang mga basurang porselana sa likod ng kusina. Habang hinuhugasan niya ang kanyang mga paso sa malamig na tubig ng gripo, biglang umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Pangalan ng kanyang tiyuhin, ang kinikilala niyang Chadyong, ang lumitaw sa screen. Ang lalaking nagbenta sa kanya sa pamilyang ito, kapalit ng pagbabayad sa mga utang nito sa sugal. "Hello, Sunny, Tay." Mahinang bati niya. Sinusubukang itago ang panginginig ng boses. "Hiraya, mabuti naman at sumagot ka." Bungad ng magaspang na boses sa kabilang linya. Wala man lang pangungumusta. "Kailangan ko ng pera, 200,000. Padalhan mo ako bukas na bukas din." Pumikit si Hiraya ng mariin. "Tay, wala po akong ganyang kalaking pera. Alam niyo namang hindi ako humihingi kay Inigo ng kahit ano. At saka, di ba po binayaran na nila ang lahat ng utang ninyo bago ako ikasal?" "Aba, at nagmamaramot ka na ngayon? Namimihasa ka na dyan sa mansyon niyo." Tumaas ang boses ng matanda. Umabot hanggang sa kaibuturan ng pandinig ni Hiraya. "Huwag mong kakalimutan ang malaki mong utang na loob sa akin, Hiraya. Ako ang nagpalaki sa iyo ng mamatayang nanay mo. Pinakain kita, binihisan. Kung hindi dahil sa akin, baka namatay ka na sa gutom. Konting tulong lang, ipinagkakait mo pa?" Ang mga salitang utang na loob ay isang mabigat na tanikala na matagal nang nakapulupot sa leeg ni Hiraya. Ito ang rason kung bakit siya pumayag na maging pambayad utang. Ito ang rason kung bakit niya tinitiis ang lahat ng pang-aabuso. "Sige po, Tay. Gagawa po ako ng paraan." Tanging naisagot niya bago pinutol ang tawag. Napasandal siya sa malamig na pader ng kusina. Unti-unting dumudulas pababa hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod at doon, sa dilim ng sulok na yon, tahimik siyang umiyak. Walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ang bawat paggalaw ng kanyang balikat ay naglalaman ng 1,000 hinaing. Isang malamig na bagay ang dumampi sa kanyang namumulang braso. Nag-angat ng tingin si Hiraya at nakita si Mateo. Siya ang 15 taong gulang na binatilyong pipi na nagtatrabaho bilang tagalinis sa hardin ng mansyon. Nakaluhod ito sa kanyang harapan. May hawak na malinis na panyo na binalot sa ilang piraso ng yelo. Dahan-dahan at buong pag-iingat na idinampi ng bata ang yelo sa mga paso ni Hiraya. Sa mga mata ni Mateo, nakita ni Hiraya ang purong pag-intindi. Walang panghuhusga, walang panunumbat. Ngumiti siya ng tipid sa bata, isang ngiting pilit na pilit at tinanggap ang panyo. Sa mansyong ito, kung saan ang lahat ay nabibili ng salapi. Ang tanging tunay na malasakit na natanggap niya ay nagmula pa sa isang batang hindi man lang makapagsalita. Pagsapit ng hating gabi, nang tulog na ang buong kabahayan, nagtungo si Hiraya sa silid-aklatan ni Senyora Valeria. Inutusan siyang linisin ang mga alikabok sa mga antigong florera doon araw-araw
Kahit pa 10 oras ng gabi, habang nagpupuna siya sa ibabaw ng malaking mesa ng senyora, sinadya niyang iangat ang isang tumpok ng mga magazine. Isang maliit na bote ng gamot ang gumulong mula sa ilalim nito, kasunod ang isang nakatuping kapirasong papel. Kinuha ni Hiraya ang bote. Walang label ng reseta. Tanging isang generic na pangalan ng gamot ang nakasulat. Pamilyar ang pangalan ng gamot na ito sa kanya. Narinig niya ito mula sa mga usapan ng mga matatandang babae sa kanilang nayon noon. Ito ay matapang na gamot na ginagamit para piliting ilabas ang sanggol sa sinapupunan. Isang pampalaglag. Kumunot ang noo ni Hiraya. Bakit may ganito ang senyora? Nanginginig ang mga daliring binuklat niya ang nakatuping papel na kasama ng bote. Isa itong resibo ng bank transfer na nagkakahalaga ng ₱250,000. Ang pangalan ng tumanggap ay walang iba kundi ang kanyang tiyaduong. Sa pinakababang bahagi ng resibo, may isang maikling mensahe na nakasulat gamit ang pamilyar na matulis na penmanship ni Senyora Valeria. Para sa paglilinis ng landas, siguruhin mong iinumin niya ang sabaw na may halo nito araw-araw. Walang dugong mahirap ang pwedeng maging tagapagmana ng pamilyang ito. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Hiraya. Ang lason, ang sabaw, ang kanyang tiyuhin ang nagpilit na padalhan siya ng mga halamang ugat mula sa probinsya. Ayon dito, mabuti raw iyon para sa kanyang kalusugan, kaya dapat niya itong ihalo sa kanyang sabaw araw-araw. Ngunit sa paglipas ng mga araw, isang nakakagulat na katotohanan ang dahan-dahang lumabas. Ang lalaking matagal niyang itinuring na parang ama, ang taong pinagkakautangan niya ng buhay, ay lihim palang tumanggap ng pera upang gumawa ng isang bagay na maaaring magdulot ng kapahamakan sa sanggol na hindi pa man isinisilang. Sa sobrang gulat at pagkabigla, napabitaw si Hiraya sa hawak niyang resibo. Kusang napunta ang kanyang dalawang kamay sa kanyang tiyan na nananatiling patag, kung saan isang maliit na buhay ang kasalukuyang nag-uumpisang tumibok. Isang buhay na walang alam sa kasamaan ng mundong sasalubong sa kanya. Isang buhay na unti-unti na palang nilalason ng mismong mga taong dapat ay magpoprotekta rito. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng silid-aklatan, habang hawak ng mahigpit ang botelya ng gamot, isang nakakapasong katotohanan ang gumising sa natutulog na diwa ni Hiraya. Hindi siya asawa sa bahay na ito. Isa siyang kordero na inihahanda para sa katayuan. Hanggang kailan siya magiging sunod-sunuran sa ngalan ng utang na loob kung ang mismong buhay ng kanyang anak ang magiging kabayaran? Hiraya, huwag kang tanga. Wala akong ginagawa sa'yo. Bakit ba ang dumi-dumi ng isip mo? Ang boses ni Inigo ay parang isang hagupit ng latigo na tumama sa mukha ni Hiraya sa loob ng kanilang silid-tulugan. Hawak ni Inigo ang kanyang cellphone at ang screen nito ay nagpapakita ng isang litrato, isang malabo at madilim na kuha kung saan makikita si Hiraya na nakasandal sa balikat ni Mateo habang umiiyak sa hardin kagabi. Isang anggulo na sadyang kinuha upang magmukhang may masamang ugnayan ang dalawa. Iinigo, hindi yan ang totoo. Sinaktan ako ni Senyora Valeria at tinulungan lang ako ng bata dahil napaso ako. Sinaktan? Si Mama? Tumawa ng mapait si Inigo, isang tawang puno ng pangungutya. Lagi mo na lang siyang pinagbibintangan. At ngayon, pati sa isang pipi na hardinero, ay nagpapakababa ka? Wala ka talagang pinipili para lang makakuha ng atensyon. Bago pa man makasagot si Hiraya, bumukas ang pinto at pumasok si Clara. May dala itong puting envelope at may bahid ng luha sa kanyang mga mata, isang perpektong pagganap ng isang babaeng nasasaktan. Inigo, tama na. Huwag mo na siyang pagalitan, sabi ni Clara sa malambing at nanginginig na boses habang humahawak sa braso ng lalaki. Baka masama ang epekto niyan sa dinadala ko. Ayaw kong ma-stress ang baby natin.
Tila binuhusan ng nagyayelong tubig ang buong pagkatao ni Hiraya. Dinadala, baby. Napatingin siya sa envelope na inilapag ni Clara sa mesa. Isang ultrasound result. Isang positibong resulta na nagpapatunay na si Clara, ang babaeng pilit isinisiksik ni Valeria sa buhay ni Inigo, ay buntis. Nakikita mo ba ito, Hiraya? Duro ni Inigo sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Habang ikaw ay abala sa pakikipaglandian sa mga katulong, ang babaeng tunay na nagmamahal sa akin ay magbibigay na ng tagapagmana sa pamilyang ito. Hindi ko na kailangan ng isang asawang baog at sinungaling. Hindi nakapagsalita si Hiraya. Ang sikreto ng sarili niyang pagbubuntis ay nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan. Paano niya sasabihin ang totoo kung ang lalaking kaharap niya ay bulag na sa panlilinlang? Paano niya ipaglalaban ang bata sa kanyang sinapupunan kung ang aming ama nito ay itinuturing na siyang basura? Sa labas ng mansyon, ang langit ay kasing itim ng uling, kasabay ng tensyon sa loob ng bahay. Mabilis na kumalat ang balita mula sa Ilocos. Tinawagan ni Inigo ang kanyang mga tauhan sa harap mismo ni Hiraya. Gibain niyo na ang mga bahay na yan. Ngayon din, kung ayaw nilang lumabas, isama niyo silang ibaon sa lupa. Ang bawat salita ni Inigo ay parang semento na unti-unting nagpapabigat sa puso ni Hiraya. Sa nayon ng mga manghahabi, ang tunog ng mga makina ng bulldozer ay tila ungol ng mga dambuhala. Si Kapitan Dante, na may hawak na tungkod at suot ang kanyang kupas na barong, ay tumayo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay puno ng dangal kahit na ang kanyang katawan ay mahina na. Huwag niyong ituloy ito. Ang lupang ito ay sagrado. Dito nakatago ang kaluluwa ng ating mga ninuno. Sigaw ng matandang kapitan habang hinaharangan ang malaking bakal na sasakyan. Ngunit isang marahas na tulak mula sa isang gwardya ang nagpabagsak sa kanya sa putikan. Sa loob ng Siongdet, si Lola Caridad ay hindi natakot. Yakap-yakap niya ang kanyang malaking kahoy na luom. Ang Kung Kiwi na nagbigay ng buhay sa maraming henerasyon. Nang marinig niya ang pagbagsak ng dingding sa kabilang bahagi ng gusali, tumaas ang presyon ng kanyang dugo. Ang kanyang puso, na pagod na sa paghihirap, ay biglang kumitig. Gumuho ang matandang sining kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig na puno ng makukulay na sinulid. Si Lola Caridad ay namatay na may hawak na isang pirasong tela na hindi pa natatapos dabiin. Nang makarating ang balita ng pagkamatay ni Lola Caridad kay Hiraya sa pamamagitan ng isang text mula kay Mateo na tumakas patungo sa nayon, nawala ang huling hibla ng pagtitimpi sa kanyang puso. Ang kaluluwa ni Hiraya na dati ay puno ng pasensya ay naging abo. Pumasok siya sa kusina kung saan ang kaldero ng sabaw na nilagyan ng lason ay nakasalang pa rin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Isang babaeng maputla, wasak, at tinalikuran ng lahat. Ngunit sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman niya ang isang mahinang pintig, ang kanyang anak. Hindi kanila papatayin, bulong niya sa dilim. Hindi tayo magiging biktima ng kanilang kasakiman. Kumuha si Hiraya ng isang bote ng gaas sa bodega sa gitna ng gabi habang ang buong mansyon ay abala sa pagdiriwang ng balita ng pagbubuntis ni Clara. Dinala ni Hiraya ang apoy sa pinakamahalagang bahagi ng negosyo ni Inigo, ang bodega ng mga raw materials sa likod ng mansyon. Nang magsimulang dilaan ng apoy ang mga tela, tumakbo si Hiraya patungo sa gate. Doon, naghihintay si Mateo na may dalang isang lumang tricycle. "Hiraya, anong ginagawa mo?" Isang boses ang humabol sa kanya. Si Inigo, na nakakita sa usok, ay tumakbo palabas. Huminto si Hiraya at lumingon. Sa likod niya, ang naglalakihang apoy ay lumilikha ng isang impyernong tanawin. Ang liwanag ng apoy ay tumatama sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ni Inigo sa mga mata ng kanyang asawa, kundi isang nagbabagang puot. "Inigo, tignan mo ang apoy na yan," sabi ni Hiraya sa boses
na nakakapanindig balahibo sa sobrang kalmado. Iyan ang huling init na mararamdaman mo mula sa akin. Ang hiraya na sinaktan nyo ay kasama ng mamamatay ng mga lason sa sabaw na ipinakain nyo. Huwag mo na akong hahanapin dahil ang susunod na pagkikita natin, ikaw na ang luluhod sa harap ko. Sumakay si Hiraya sa tricycle ni Mateo. Bago pa man makahabol si Inigo, isang malakas na pagsabog mula sa bodega ang nagpabagsak sa bakod na humarang sa daan. Sa gitna ng usok at gulo, nawala si Hiraya. Ang tanging naiwan sa lupang yon ay ang abo ng kanyang nakaraan at ang malamig na katotohanang ang reyna na kanilang tinapakan ay nagsisimula pa lamang maghasik ng sarili niyang bagyo. 5 taon ang lumipas, ngunit ang bawat patak ng ulan sa bubong na gawa sa nabulok na anahaw ay tila paalala pa rin sa gabi ng apoy at pagtakas. Sa isang liblib na sulok ng antik, malayo sa marangyang ingay ng Maynila, ang tunog ng luma at kahoy na kung kiyoy ang tanging musika sa buhay ni Hiraya. Ang kanyang mga daliri, na dati ay makinis at maputi, ngayon ay puno na ng mga kalyo at maliliit na pilat mula sa matutulis na hibla ng abaka at bulak. Bawat kumpas ng kanyang mga kamay sa paghabi ay may kasamang bigat ng nakaraan. Hindi na siya ang Hiraya na yumuyuko sa harap ng banyera. Siya na ngayon ang babaeng nagpapaamo sa mga ligaw na sinulid upang maging isang obra maestra. Nay, tignan niyo po ang ginawa ko. Isang malambing na tinig ng bata ang pumutol sa malalim na pag-iisip ni Hiraya. Si Liwanag, ang kanyang 5 taong gulang na anak, ay lumapit habang hila-hila ang isang maliit na piraso ng telang inabel. Ang bata ay may mga matang kasing talim at kasing lalim ng kay Inigo. Ngunit ang kanyang nangiti ay puno ng dalisay na kagalakan na kailanman ay hindi nakita ni Hiraya sa mansyon ng mga Valderrama. Nabitawan ni Hiraya ang kanyang hinabing tela at dahan-dahang binuhat ang anak. Inayos niya ang gusot na buhok ni Liwanag gamit ang mga kamay na nanginginig sa pagod. Sa tuwing tinitignan niya ang bata, naaalala niya ang hirap ng unang taon nila sa pagtatago. Naaalala niya kung paano siya naglalakad ng ilang kilometro sa gitna ng putikan para lamang makapagbenta ng ilang yarda ng tela upang may maipakain sa anak. Sa kabilang bahagi ng maliit na dampa, abala si Mateo sa pag-aayos ng mga tina ng kulay. Kahit hindi nakakapagsalita, ang bawat kilos ng binata ay puno ng katapatan. Siya ang nagsilbing haligi ni Hiraya nang ang buong mundo ay gumuho. Nang minsang magkasakit ng malubha si Liwanag at wala silang pambili ng gamot, si Mateo ang nagbenta ng kanyang nag-iisang bisikleta, ang tanging pag-aari niya para lamang maligtas ang bata. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok, isang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng kanilang masukal na daan. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, si Madam Elena, isang tanyag na fashion curator mula sa Europa, ang bumaba at lumapit sa kanilang dampa. Hawak ni Madam Elena ang isang piraso ng telang inabel na binili niya mula sa isang maliit na palengke sa bayan. Isang telang may kakaibang disenyo ng lumalunod na luha na dabi ni Hiraya. Sinasabi ng telang ito ang isang kwentong hindi kayang bigkasin ng bibig, sabi ng banyaga habang hinahaplos ang tela. Sino ang gumawa nito? Gusto ko siyang dalhin sa mundo. Tumingin si Hiraya sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa isang duyan na gawa sa tinaling tela. Ang takot na baka mahanap siya ay unti-unting tinalo ng kinalabasan ng kanyang mga pagsisikap. Hindi na siya pwedeng magtago habang buhay kung gusto niyang bigyan ng magandang kinabukasan si Liwanag. Sa loob ng sumunod na 2 taon, ang pangalang Hiraya ay naging isang alamat sa mundo ng sining. Ang kanyang mga gawa ay hindi lamang mga tela. Ang mga ito ay simbolo ng pagbangon ng mga kababaihan. Mula sa isang dampa sa antique, ang kanyang mga disenyo ay nakarating sa mga runway ng Paris at Milan.
Ngunit sa likod ng tagumpay, may isang lihim na laging bitbit si Hiraya. Sa loob ng kanyang mamahaling bag, lagi niyang dala ang isang maliit na sobre. Naglalaman ito ng mga clipping ng balita tungkol sa unti-unting pagbagsak ng Valderrama Group of Companies. Nababasa niya ang tungkol sa mga kaso ng korupsyon at ang malaking pagkalugi ng kumpanya dahil sa maling pamamahala ni Inigo at ang walang humpay na paggastos ni Valeria at Clara. Isang gabi, habang nasa loob siya ng kanyang bagong opisina sa isang skyscraper sa Makati, mula sa bintana kung saan tanaw niya ang maliliit na ilaw ng lungsod, binuksan ni Hiraya ang isang confidential report. Ang Valderrama Group ay opisyal ng idineklara na bangkarote. Sila ay naghahanap ng isang white knight o isang investor na handang bumili ng lahat ng kanilang shares upang hindi sila tuluyang mabaon sa kulungan. Kinuha ni Hiraya ang kanyang ballpen. Sa isang piraso ng papel, isinulat niya ang kanyang desisyon. Ang kumpanyang dating nagtangkang durugin ang kanyang pagkatao ay ngayon ay nakadepende sa isang pirma niya. Mateo, senyas niya sa kanyang matapat na kaibigan na ngayon ay isa na sa kanyang mga pinagkakatiwalaang manager. Ihanda mo ang pinakamaganda kong itim na terno. Bukas, bibisita tayo sa isang lumang bangungot. Sa labas, ang hangin ay muling umihip ng malakas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang hanging nagdadala ng amoy ng lason. Ito ay ang hanging nagbabadya ng pagbabalik ng isang reynang dumaan sa apoy, naging abo, at ngayon ay muling nabuo, mas matibay, mas matalas, at handang maningil. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ng Valderrama Group ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa lahat ng naroroon. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at kinakabahang paghinga ni Senyora Valeria habang pinapaypayan ang kanyang sarili at ang tunog ng ballpen na pilit na pinipindot ni Inigo sa gitna ng kanyang pagngangalit. Ang kumpanyang itinayo ng ilang henerasyon ay nakasalalay na lamang sa isang manipis na hibla. Ang kanilang mga ari-arian ay nakasangla. Ang kanilang pangalan ay nadungisan ng mga iskandalo at ang huling pag-asa nila ay ang misteryosong investor na bumili sa halos lahat ng kanilang mga utang sa bangko. Nasaan na ba ang taong iyan? Reklamo ni Clara habang pilit na inaayos ang kanyang makapal na make-up. Pinaghintay niya tayo ng 1 oras. Hindi ba niya alam kung sino ang kinakausap niya? Tumahimik ka, Clara, asik ni Inigo. Ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim sa ilalim. Bakas ang puyat at stress. Wala tayo sa posisyon para magreklamo. Kapag hindi tayo tinulungan ng investor na ito, sa kalsada, tayo pupulutin. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbukas ng malalaking pinto ng boardroom. Ang tunog ng mga takong ng sapatos na tumatama sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na bumabaon sa bawat segundong lumilipas. Isang grupo ng mga abogado at bodyguard ang pumasok. At sa gitna nila, isang babaeng nakasuot ng napakagandang itim na terno na gawa sa pinong inabel ang naglalakad ng may katumbas na awtoridad ng isang reyna. Napatayo si Inigo, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mukhang nasa harapan niya ay pamilyar, ngunit ang aura nito ay ganap ng bago. Wala na ang takot. Wala na ang pagiging sunod-sunuran. Hiraya, bulong ni Inigo, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong gulat at hindi paniniwala. Magandang umaga, Mr. Valderrama. Malamig na tugon ni Hiraya habang nauupo sa kabisera ng mesa, ang upuang dating pag-aari ni Inigo. O mas mabuting tawagin kitang aking empleyado? Napasinghap si Senyora Valeria. Ikaw? Paanong ang isang basahang tulad mo, ay asiya may... Ibasura niyo ang mga salitang yan, Senyora. Putol ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso sa biyenan, dahilan upang mapatahimik ang matanda. Dahil sa bawat salitang lalabas sa bibig niyo, tumataas ang interes ng utang na kailangan ninyong bayaran sa akin.
Inilapag ni Mateo, na ngayon ay mukhang kagalang-galang sa kanyang suit, ang isang makapal na folder sa harap ni Inigo. Sa loob nito ay ang detalyadong plano ng pagsasama ng kumpanya, ngunit may isang pahina na sadyang nakahiwalay. Ito ang kondisyon ko para pirmahan ang tseke na magliligtas sa inyo mula sa kulungan. Simula ni Hiraya habang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling ballpen. Mula sa araw na ito, ang Valderrama Group ay magiging isang subsidiary ng Hiraya, Inabel Textiles. At ikaw, Inigo. Tumingin si Hiraya kay Inigo nang may halong pangungutya. Ikaw ay mananatili sa kumpanyang ito, hindi bilang boss, kundi bilang aking personal na assistant. Ikaw ang magdadala ng aking mga gamit. Ikaw ang mag-ayos ng aking schedule. At ikaw ang maglilinis ng lahat ng kalat na ginawa nyo sa nakalipas na 5 taon. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin, sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Si Inigo ay isang Valderrama. Hindi siya magiging alipin ng isang tulad mo. Gumiti si Hiraya, isang ngandang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kung ganoon, malaya kayong lumabas sa pintuang yon at harapin ang mga pulis na naghihintay sa labas dahil sa kaso ng estafa at tax evasion. Alin ang pipiliin nyo? Ang dangal na wala na naman kayo o ang rehas? Napayuko si Inigo. Ang kanyang kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa kanyang isipan, nagbabalik ang imahe ni Hiraya na nakaluhod sa sahig habang nililinis ang natapong sabaw. 5 taon na ang nakalilipas. Ang karma ay tila isang telang maingat na hinabi at ngayon, siya ang nakabalot sa loob nito. Tinatanggap ko, mahinang sabi ni Inigo. Ano? Anak, hindi mo pwedeng gawin ito, sigaw ni Valeria. Ma, wala tayong pagpipilian. Humarap si Inigo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ito ang kabayaran sa lahat ng ginawa natin. Tumayo si Hiraya at dahan-dahang lumapit kay Inigo. Kinuha niya ang exaphoso at binitawan ito sa paanan ni Inigo. Ang mga papel ay nagliparan sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak sa gitna ng isang libing. Pulutin mo, utos ni Hiraya. Ang boses ay kasing talim ng kidlat. Ganyan din ang ginawa mo sa pagkatao ko noon, hindi ba? Ngayon, hayaan mong makita ko kung gaano kakahusay yumuko. Sa gitna ng boardroom, sa harap ng kanyang ina at ng kanyang kinakasama, dahan-dahang lumuhod si Inigo upang pulutin ang mga papel sa paanan ni Hiraya. Ang bawat pagyuko niya ay isang saksak sa kanyang natitirang yabang. Habang nakatitig si Hiraya sa nakayukong si Inigo, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito ang kagalakang inaasahan niya. Ito ay isang malamig na kasiyahan na may kasamang malalim na lungkot. Ngunit binaliwala niya ito. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat hakbang ni Inigo sa loob ng opisina ni Hiraya ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Siya, na dating tinitingala bilang makapangyarihang CEO, ay tagadala na ngayon ng kape at tagaayos ng mga dokumentong hindi man lang niya binibigyan ng pansin noon. Sa tuwing ilalapag niya ang tasa sa mesa, hindi siya tinatapunan ng tingin ni Hiraya, isang uri ng pagbabaliwala na mas masakit pa sa sampal. Ito na ang kape mo, Ma'am Hiraya, mahinang sabi ni Inigo. Ang salitang ma'am ay tila may pait na dumidikit sa kanyang dila. Masyadong matamis. Palitan mo. Walang emosyong tugon ni Hiraya habang nakatitig sa kanyang laptop. Habang naglalakad si Inigo pabalik sa pantry, naramdaman niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga dating empleyado. Ngunit sa gitna ng kanyang kahihiyan, may isang bagay na hindi nagpapatulog sa kanya. Ang mga nakitang dokumento sa lumang safe ng kanyang ina na dinala ni Hiraya sa opisina para sa audit. Nang gabing iyon, habang abala ang lahat sa pag-alis, sinadya ni Inigo na maiwan upang maglinis. Ngunit ang totoo, may hinahanap siyang kasagutan.
Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang file na nakatakda ng e-shred, nakakita siya ng isang asul na folder. Ang laman nito ay mga liham at resibo mula sa isang pribadong klinika. Binuksan ni Inigo ang folder at tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Isang bank transfer receipt na may halagang 500,000 piso. Ang tumanggap ay ang tiyuhin ni Hiraya. Nakalakip dito ang isang sulat kamay na memorandum mula sa kanyang ina. Si Valeria, siguruhin mong mawawala ang bata. Hindi pwedeng madungisan ang ating pamilya ng dugong mahirap. Nanginig ang mga kamay ni Inigo. Ang petsa ng resibo ay noong panahong idineklara ni Clara na siya ay buntis. Kasunod nito ay ang tunay na medical report ni Clara mula sa ibang ospital. Nakasulat doon sa malalaking letra. Negative for pregnancy, polycystic ovary syndrome, PCOS. Chronic. Isang malakas na hampas ng katotohanan ang tumama sa kanyang dibdib. Hindi buntis si Clara. Pinaglaruan siya. Pinaglaruan nila si Hiraya. Ang lahat ng galit niya, ang pagtataboy niya sa kanyang asawa at ang pagpanig niya sa kanyang ina ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Anong ginagawa mo rito? Nagulat si Inigo at mabilis na lumingon. Nakatayo sa pintuan si Hiraya, nakapamulsa at ang mga mata ay kasing talim ng mga bituin sa gabi. Hiraya, itong mga papel na ito? Lumapit si Inigo. Ang boses ay puno ng panginginig. Hindi totoo ang lahat. Si Clara, hindi siya nabuntis. At si Mama, may kinalaman siya sa pagkawala ng anak natin. Humakbang palapit si Hiraya, ngunit imbes na gulat, ang makikita sa kanyang muka ay isang mapait na ngiti. Ngayon mo lang nalaman, Inigo, 5 taon ko nang pasan ang katotohanan yon habang ikaw ay abala sa pagpapakasaya sa piling ng mga taong pumatay sa anak ko. Alam mo na ito bago ka umalis? Sigaw ni Inigo. Ang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Narinig ko silang nag-uusap nung gabi bago masunog ang bodega. Malamig na tugon ni Hiraya. Nalaman ko na ang taong tinuring kong ama ay mas pinili ang pera ni Valeria kaysa sa buhay ng apo niya. Kaya huwag kang umarte na tila ikaw ang biktima rito, Inigo. Dahil ang pinakamalaking kasalanan nila ay nagtagumpay dahil sa kawalan mo ng tiwala sa akin. Lumapit si Inigo at binalak na hawakan ng kamay ni Hiraya. Ngunit mabilis itong umiwas. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na hindi na kayang tawirin ng anumang paliwanag. Patawarin mo ako, Hiraya. Patawarin mo ako. Tikbi ni Inigo. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang yabang ay tuluyan ng gumuho sa harap ng mga ebidensya ng kanyang sariling kamangmangan. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay sa mga taong nalaman lang ang totoo dahil nakita nila sa papel. Sabi ni Hiraya habang kinukuha ang folder mula sa kamay ni Inigo. Ang kapatawaran ay kinukuha sa pamamagitan ng pagdurusa at asahan mo, Inigo, marami pa tayong pahina na babasahin. Lumabas si Hiraya ng opisina. Iniwan si Inigo na mag-isang humihikbi sa dilim. Yakap ang mga papel na naging simbolo ng kanyang pagkatalo. Sa labas ng gusali, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila nakikiramay sa isang pusong ngayon lamang nagising sa katotohanang matagal na nitong pinatay ang sariling kaligayahan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng opisina ay tila mga luhang humahampas sa salamin, ngunit mas malakas ang buhos ng pagsisisi sa loob ng dibdib ni Inigo. Matapos ang gabing iyon ng pagtuklas sa katotohanan, hindi na siya makatingin ng diretso kay Hiraya. Ang bawat utos nito, bawat malamig na salita, ay tinatanggap niya ng walang reklamo, tila isang penitensya para sa kanyang mga nagawang kasalanan. Isang hapon, inutusan ni Hiraya si Inigo na sunduin ang isang napakahalagang bisita sa lobby ng gusali. Pagbaba ni Inigo, tumigil ang kanyang mundo. Isang maliit na batang lalaki. May suot na kulay asul na t-shirt at may bitbit na maliit na backpack na gawa sa inabel ang nakaupo sa sofa.
Ang mga mata ng bata, ang hugis ng ilong nito, ang paraan ng pagnguwi ng labi nito habang nakatingin sa isang laruan. Parang tumitingin si Inigo sa isang salamin ng kanyang sariling kabataan. Bata, anong pangalan mo? Bulong ni Inigo. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Liwanag po, sagot ng bata sa malinaw at matapang na boses. Sabi ni Tito Mateo, antayin ko raw po si Mami rito. Mami, ang salitang yon ay tumama sa puso ni Inigo na parang isang kidlat. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya sa kasinungalingan ni na Valeria at Clara na sadyang pinalaglag ni Hiraya ang bata dahil sa galit. Ngunit ang batang nasa harap niya ngayon ay buhay, humihinga, at may dugong dumadaloy na kapareho ng sa kanya. Hindi napigilan ni Inigo ang kanyang sarili. Lumuhod siya sa harap ng bata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang dahon sa gitna ng bagyo. Liwanag, pwede ba kitang mahawakan? Tumingin ang bata sa kanya ng may halong kuryosidad. Sa halip na matakot, kinuha ni Liwanag ang isang maliit na candy mula sa kanyang bulsa at inabot ito kay Inigo. Huwag na po kayong umiyak, Uncle. Sabi ni Mami, ang mga lalaki raw po ay dapat matapang. Ang inosenteng kilos na yon ay tuluyang nagpaguho sa pader na pilit itinatayo ni Inigo. Sa gitna ng mataong lobby, ang dating mapagmataas na tagapagmana ng mga Valderrama ay humagulgol sa paanan ng isang bata. Anong ginagawa mo rito, Inigo? Ang malamig na tinig ni Hiraya ay pumutol sa tagpo. Nakatayo siya sa likuran nila. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Mabilis na tumakbo si Liwanag patungo sa kanyang ina at yumakap sa binti nito. Mami, may nakita po akong uncle na umiiyak. Binigyan ko po siya ng candy. Masayang kwento ng bata. Binuhat ni Hiraya si Liwanag at ibinigay kay Mateo na kakarating lang. Mateo, dalhin mo muna si Liwanag sa itaas. May kakausapin lang ako. Nang makaalis ang bata, hinarap ni Hiraya si Inigo na nananatiling nakaluhod sa sahig. Ang ulan sa labas ay tila sumasabay sa bigat ng atmosfera sa lobby. Hiraya, bakit? Hikbi ni Inigo habang nakatingala sa asawa. Buhay siya. Ang anak natin. Buhay siya. Buhay siya dahil mas pinili kong tumakas kaysa mamatay sa mga kamay ng pamilya mo. Tugon ni Hiraya, ang boses ay walang bakas ng emosyon. Buhay siya dahil sa loob ng 5 taon. Ako ang nagpakahirap, ako ang nagdusa, at ako ang nagprotekta sa kanya habang ikaw ay abala sa pagiging sunod-sunuran sa nanay mo. Hayaan mo akong bumawi, Hiraya. Gagawin ko ang lahat. Maging ama lang ako sa kanya. Pagmamakaawa ni Inigo, sinusubukang hawakan ang laylayan ng damit ni Hiraya. Ama! Bahagyang tumawa si Hiraya, isang tawang puno ng pait. Ang isang ama ay hindi pumapirma sa utos na gibain ng tahanan ng kanyang mag-ina. Ang isang ama ay hindi naniniwala sa ibang tao kaysa sa asawa niya. Para sa amin, Inigo, patay ka na 5 taon na ang nakalilipas. Ang nakikita mo ngayon ay anino na lamang ng isang pagkakamali. Tumalikod si Hiraya at naglakad patungo sa elevator. Hindi niya nilingon si Inigo na naiwang mag-isa sa gitna ng lobby, basang-basa ng ulan na pumasok mula sa bumukas na pinto at yakap ang maliit na candy na ibinigay ng kanyang anak. Bawat hakbang ni Hiraya sa elevator ay tila isang pagsasara ng pinto sa puso ni Inigo. Alam ni Inigo na ang kapatawaran ay isang bundok na hindi na niya kayang akyatin, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na galit ang nararamdaman niya, kundi isang desisyon na tatanggapin niya ang lahat ng latay ng tadhana, basta't masiguro lang na ang liwanag na kanyang nakita ay hindi na muling madidimlan ng kanyang mga pagkakamali. Sa isang madilim at mabahong eskinita malayo sa kinang ng Makati, nagtatago ang isang babaeng dati ay reyna ng karangyaan. Ang mamahaling bestido ni Clara ay punit-punit na
at ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon sa gulo. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mga bodyguard. Ang tanging kasama niya ay ang mabigat na hininga ng takot habang naririnig ang mabibigat na yabag ng mga lalaking kanina pa siya hinahanap. Clara, lumabas ka dyan. Hindi ka makakatakas sa utang mo. Ang sigaw na yon ay sinundan ng tunog ng mga basyong bote na itinulak sa kalsada. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang yakap-yakap ang kanyang bag na wala ng laman kundi mga resibo ng pagkatalo sa kasino. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Hiraya, ang mukhang puno ng tagumpay, ang mukhang ninakawan siya ng lahat. Ang inggit ay parang isang lason na dahan-dahang kumakain sa kanyang puso. Ginagawa itong kasing itim ng uling. Dali-dali siyang tumakas at nagtungo sa huling lugar na akala niya ay ligtas siya, ang mansyon ni Valeria. Ngunit pagdating niya roon, ang mga malalaking gate ay nakasara at ang mga gamit sa loob ay may mga pulang sticker na ng korte. Tita Valeria, buksan niyo ang pinto. Tulungan niyo ako. Sigaw ni Clara habang kinakalampag ang bakal na gate. Narinig ang tuyong tunog ng pagpihit at ng kandado at lumabas si Valeria, ngunit wala na ang mapagkunwaring tamis sa mukha nito. Umalis ka rito, Clara. Wala akong pakialam sa'yo. Ang boses ni Valeria ay puno ng puot. Ikaw ang nagmungkahi ng lahat ng ito. Ikaw ang nagnakaw sa kumpanya habang abala ako sa pagtitiwala sa'yo. Ikaw ang sumira sa anak ko. Pero tita, ginawa ko lang ang gusto niyo. Gusto niyong mawala si Hiraya, hindi ba? Hagulol ni Clara, lumuluhod sa putikan sa labas ng gate. Wala akong pakialam. Huwag mo na akong tatawaging tita. Isa kang ahas na sadyang pinalaki ko sa aking dibdib. Ngayong wala na tayong pera, wala ka na ring silbi sa akin. Umalis ka bago ko tawagin ang mga pulis. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ang sumunod. Iniwan si Clara na nakasubsob sa dumi, mag-isa at tinalikuran ng mismong taong kasabwat niya sa kasamaan. Doon tuluyang naputol ang huling hibla ng katinoan ni Clara. Ang kanyang pag-iyak ay naging isang nakakakilabot na halakhak. Tumayo siya, pinunasan ang dumi sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang kakaibang liwanag. Ang liwanag ng isang taong wala na ring mawawala. Naglakad siya patungo sa isang malapit na gasoline station. Bitbit ang isang plastik na galon, binili niya ang huling likido na magtatapos sa lahat. Ang bawat hakbang niya patungo sa bagong bodega ng Inabel ni Hiraya ay puno ng mga alaala ng pagkatalo. Bago siya makarating sa kanyang destinasyon, huminto si Clara sa isang ilaw ng poste. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at lukot na litrato. Larawan nila ito ni Inigo noong panahon ng kolehiyo, panahong hindi pa siya lamon ng kasakiman. Hinaplos niya ang mukha ni Inigo sa litrato, isang huling sandali ng pagiging tao. Ngunit nang makita niya sa kabilang bahagi ng kalye ang malaking billboard ni Hiraya na may titulong The Queen of Inabel, bigla niyang pinunit ang litrato sa gitna. Kung hindi ka magiging akin, Inigo, walang sino man ang magkakaroon sa iyo. Susunugin ko ang lahat ng sinulid na nagdudugtong sa inyong dalawa. Bulong niya habang ang amoy ng gasolina ay nagsisimulang sumama sa hangin ng gabi. Ang dilim ay tila naging kakampi ni Clara habang gumagapang siya patungo sa likod ng bodega. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang plano ng kamatayan. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang mga makukulay na Inabel na nagiging abo, ang mga pangarap ni Hiraya na nagiging usok, at ang wakas ng lahat ng kanyang sakit. Tumigil siya sa tapat ng isang bintana kung saan tanaw ang mga tumpok ng mamahaling tela. Inihanda niya ang lighter. Ang maliit na kislap ng apoy sa kanyang kamay ay tila sumasalamin sa impyernong kanina pa nagliliyab sa loob ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng bagong bodega ng Inabel, ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang bulak at ang matamis na alaala ni Lola Caridad
Magkasama sina Hiraya at ang maliit na si Liwanag sa tapat ng pinakamalaking kungkiyoy, ang lumang hantihan na himalang nailigtas mula sa sunog 5 taon na ang nakalilipas. Maingat na itinuturo ni Hiraya sa anak kung paano dumaan ang sinulid sa pagitan ng mga kahoy, isang tradisyong dahan-dahang dinaloy sa maliliit na daliri ng bata. Ganito yon anak, ang bawat hibla ay may kwento. Huwag mong bibitawan ng mabilis dahil ang bawat paghila ay isang pangako. Bulong ni Hiraya habang nakangiti. Ngunit ang kapayapaan ng gabing iyon ay biglang naputol ng isang nakakasuffocate na amoy ng gasolina ang pumasok sa ilalim ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya nang makita ang isang itim na likido na dahan-dahang gumagapang sa makintab na sahig. Tila isang laso na naahas na naghahanap ng biktima. Bago pa siya makakilos, isang nakakakilabot na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Hiraya, lalabas ka ba o gusto mong maging bahagi ng mga basahang ito? Sigaw ni Clara na sinundan ng isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bakal sa pintuan, isang harang upang hindi sila makalabas. Sa isang iglap, ang bodega ay binalot ng isang nakasisilaw na liwanag. Ang mga telang inabel na nakasabit sa mga dingding, mga disenyong pinagpuyatan ni Hiraya ng ilang buwan, ay naging mitya ng isang mabilis na apoy. Ang pula, asul at gintong mga sinulid ay dahan-dahang nilalamon ng kulay kahel na impyerno. "Mami, natatakot po ako," hiyaw ni Liwanag habang mahigpit na yumayakap sa binti ng kanyang ina. Binuhat ni Hiraya ang anak at sinubukang itulak ang pinto, ngunit ito ay sadyang nilak mula sa labas. Ang init ay nagsisimulang sumugat sa kanyang balat at ang makapal na usok ay dahan-dahang nagnanakaw ng kanilang hininga. Napaupo si Hiraya sa sulok. Yakap-yakap si Liwanag, habang ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha ay agad ding natutuyo dahil sa tindi ng temperatura. Sa labas, mabilis na dumating si Inigo. Kanina pa siya sumusunod kay Clara dahil sa kutob na may gagawin itong masama. Nang makita niya ang naglalakihang apoy na lumalabas sa mga bintana, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. "Hiraya! Liwanag!" sigaw ni Inigo. Narinig niya ang mahinang iyak ng bata mula sa loob. Walang pag-aalinlangan, binalot ni Inigo ang kanyang mukha ng isang basang tela at gamit ang kanyang buong puwersa, ibinalibag niya ang kanyang katawan sa pintuang kahoy. Ang malakas na tunog ng pagkabasag ng trangka ay umalingaw-ngaw at sa pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang alon ng init na tila gustong tumunaw sa kanyang pagkatao. Nakita niya sila sa gitna ng usok. Mabilis na tumakbo si Inigo at binuhat si Liwanag habang inaalalayan si Hiraya. Ngunit sa sandaling papalabas na sila, isang malakas na tunog ng pagkalas ng mga kahoy ang narinig mula sa itaas. Ang pangunahing poste ng bodega, narurok na ng apoy bumaghangam, ay nagsimulang bumagsak. Sa isang mabilis na desisyon, itinulak ni Inigo sina Hiraya at Liwanag patungo sa ligtas na bahagi ng pinto. Ngunit siya mismo ay hindi na nakaiwas. Ginamit ni Inigo ang kanyang sariling likod bilang isang buhay na pader. Ang naglalagablab na poste ay bumagsak ng direkta sa kanyang mga balikat at likuran. Ang amoy ng nasusunog na tela at laman ay agad na kumalat. Ngunit hindi binitiwan ni Inigo ang pagkakayakap sa kinaroroonan ng kanyang mag-ina. Sa gitna ng matinding sakit, ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na itinakip sa mga tainga ni Liwanag upang hindi marinig ng bata ang kanyang mga ungol ng pagdurusa. "Inigo, huwag!" sigaw ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Ang matinding usok at init ay tila tumutusok sa mga mata ni Inigo. Dahan-dahang binubulag ang kanyang paningin. Ngunit sa kabila ng dusa, pilit pa rin siyang ngumiti habang nakatingin sa malabong figura ni Hiraya. Lumabas na kayo! Iligtas mo ang anak natin!" Hirap na sabi ni Inigo. Sa huling lakas na mayroon siya, itinulak niya ang poste palayo, sapat na panahon upang makatakas sila. Nang muling gumuho ang bahagi ng kisame,
Ang huling nakita ni Inigo ay ang maliliit na mata ni Liwanag na puno ng luha. Pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Nailabas ni Mateo at ng mga rumesponding bumbero sina Hiraya at Liwanag. Ilang sandali pa, nailabas din ang katawan ni Inigo na halos hindi na makilala. Ang kanyang likod ay puno ng malalalim na sugat at ang kanyang muka ay may mga markang hindi na mabubura ng panahon. Habang inilalagay siya sa stretcher, ang tanging maririnig ay ang hagulhol ni Hiraya na ngayon ay nakaluhod sa tabi ng lalaking 5 taon niyang kinamuhian. Ngunit ngayon ay nag-alay ng buhay para sa kanya. Ang apoy sa bodega ay unti-unti nang naaapula, ngunit ang apoy ng pagsisisi at pag-ibig sa gitna ng trahedya ay ngayon pa lamang nagsisimulang magliyab sa puso ng bawat isa. Ang bawat tunog ng sirena ng pulis na humahabol sa katahimikan ng gabi ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa madilim na highway. Si Clara, na nakasuot pa rin ng damit na may bahid ng uling at amoy ng gasolina, ay nahuli sa dulo ng isang luma at madilim na pier habang desperadong sinusubukang sumakay sa isang maliit na bangka patungo sa malayo. Walang boses na lumabas sa kanyang bibig nang maramdaman niya ang malamig na bakal ng posas na pumatak sa kanyang mga pulso. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapait na inggit, ngayon ay bakas ang ganap na pagkabaliw habang paulit-ulit niyang binubulong ang pangalan ni Inigo sa gitna ng kanyang paghagulgol. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang dating marangyang mansyon ng mga Valderrama ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Nang dumating ang mga awtoridad kasama ang mga abogado ng bangko upang opisyal na niyebe ang lahat ng kanilang natitirang ari-arian, hindi na nakayanan ni Senyora Valeria ang bigat ng kahihiyan. Sa gitna ng kanyang pakikipagtalo sa mga pulis, biglang dumanas ng matinding pananakit ng ulo ang matanda. Ang kanyang muka ay dahan-dahang namilipit at ang kanyang kanang bahagi ng katawan ay nawalan ng lakas. Dahilan upang bumagsak siya sa malamig na sahig na marmol. Ang reyna ng mansyon ay naiwang nakaratay sa isang wheelchair. Hindi na makapagsalita at tanging mga luha na lamang ng pagsisisi ang dumadaloy sa kanyang mga mata habang tinitignan ang kanyang mga hiyas na isa-isang kinukuha. Samantala, sa loob ng isang puting kwarto sa ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Inigo. Si Hiraya ay nakatayo sa labas ng salamin, nakatitig sa lalaking nakabalot ang buong muka at likod ng mga puting benda. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay tila sumasakal sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit ang doktor kay Hiraya. Ang mukha nito ay puno ng seryosong ekspresyon. Sinabi ng doktor na bagamat ligtas na sa panganib ang buhay ni Inigo, ang pinsalang natamo ng kanyang mga mata dahil sa matinding usok at init ay permanente na. Hindi na muling makakakita si Inigo. Ang kanyang mukha at likod ay mag-iiwan ng malalalim na pilat na magsisilbing paalala ng apoy na kanyang nilusong. Naramdaman ni Hiraya ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ang hustisyang matagal na niyang hinahangad ay tila naging isang mapait na tagumpay. Tumingin siya kay Mateo na nakatayo sa kanyang tabi at sa pamamagitan ng mga mata nito, nakita niya ang parehong tanong na namumuo sa kanyang isipan. Sapat na ba ang mga pilat na ito upang burahin ang mga sugat ng nakaraan? Pumasok si Hiraya sa loob ng silid ng mag-isa. Ang katahimikan ay tila isang pader sa pagitan nila. Naupo siya sa tabi ng kama at tinitigan ang mga kamay ni Inigo na nakapatong sa puting kumot. Ang mga kamay na dati ay ginamit upang itaboy siya, ngunit ginamit din upang protektahan ang kanilang anak sa gitna ng kamatayan. Inigo, mahinang bulong ni Hiraya, ngunit walang sagot. Ang lalaking nasa harap niya ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating pagkatao. Kinabukasan, pagbalik ni Hiraya sa ospital, dala ang ilang pagkain at malinis na damit, sinalubong siya ng isang bakanteng kama. Ang mga puting kumot ay maayos na nakatupi at ang mga makina ay nakapatay na. Mabilis na tumibok ang puso ni Hiraya sa kaba. Tinanong niya ang nurse
Ngunit ang tanging ibinigay sa kanya ay isang nakatuping kapirasong papel na iniwan sa ibabaw ng mesa. Binuksan ni Hiraya ang papel nang may nanginginig na mga kamay. Sa loob nito, ang sulat ay hindi na kasing talas ng dati. Tila bawat letra ay pinaghirapang isulat sa gitna ng kadiliman. Huwag mo na akong hanapin, Hiraya. Ang mga mata kong ito ay hindi na karapat-dapat na tignan ng liwanag na dinala mo sa buhay ko. Ang mga pilat sa aking balat ay ang tanging bagay na natira sa akin upang maalala ko ang aking mga kasalanan. Ibigay mo ang lahat ng pagmamahal mo kay liwanag. Patawad, patawad sa lahat. Nabitawan ni Hiraya ang sulat habang dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha sa sahig. Ang pintuan ng kwarto ay nanatiling bukas at ang hanging pumapasok mula sa bintana ay tila nagdadala ng isang huling paalam. Sa labas, ang lungsod ay patuloy sa kanyang ingay. Ngunit para kay Hiraya, ang kwento ng kanilang mga pilat ay nagsisimula pa lamang sa isang bagong yugto ng paghahanap at pag-unawa. Ang amoy ng sariwang bulak at ang ritmikong tunog ng mga kahoy na kongki na nagbabanggaan ay tila isang oyayi na nagbibigay ng kapayapaan sa bagong tayong syongdet ni Hiraya sa Ilocos. Isang taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya sa bodega. At sa lupang ito kung saan kinuha sa kanya ang lahat, muling itinayo ni Hiraya ang kanyang kaharian. Ang bawat disenyo ng inabel na lumalabas sa kanyang syong ay hindi na lamang basta tela. Ang mga ito ay mga hibla ng pag-asa na dabi ng mga kamay na dumaan sa apoy. Sa gitna ng abalang mga manghahabi, napansin ni Hiraya ang isang figura sa pinakamadilim na sulok ng syong. Doon, malayo sa liwanag ng bintana, ay may isang lalaking nakaupo sa isang maliit na bangko. Ang kanyang buhok ay medyo mahaba na at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng buong mundo. Ngunit ang kinalululanan nito ang kumuha ng atensyon ni Hiraya. Ang lalaki ay abala sa pag-aayos ng mga buhol-buhol na sinulid, isang trabahong itinuturing na pinakamababa at pinakamahirap, ang trabahong madalas iwasan ng mga bihasang manghahabi. Dahan-dahan ang kilos ng lalaki. Ginagamit niya ang kanyang mga daliri upang pakiramdaman ang bawat hibla. Maingat na inaalis ang mga buhol nang hindi pinuputol ang sinulid. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga tuyong pilat mula sa paso. At ang kanyang mukha, bagamat bahagyang nakatago sa anino, ay may mga markang hindi na mabubura ng anumang gamot. Nay, tingnan niyo po ang ginagawa ko. Ang masayang sigaw ni Liwanag ay bumasag sa katahimikan ng pagmamasid ni Hiraya. Tumatakbo ang bata patungo sa kanyang ina nang biglang mahulog ang dala nitong kahoy na spool ng sinulid. Gumulong ang spool sa sahig, tumama sa mga paa ng mga manghahabi hanggang sa tumigil ito sa paanan ng lalaking nasa sulok. Natigil ang lalaki. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang hawak na sinulid at kinapa ang sahig gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Nang mahawakan niya ang spool, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pait, ngunit may bahid ng kagalakan. Uncle, akin po iyan, sabi ni Liwanag habang lumalapit sa lalaki. Ito ba ang hinahanap mo, maliit na bata? Ang boses ng lalaki ay paos, tila isang luma at kalawanging pinto na matagal nang hindi nabubuksan. Inabot niya ang spool kay Liwanag. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga daliri. Hindi natakot ang bata sa mga pilat sa kamay ng lalaki. Sa halip, hinawakan pa ni Liwanag ang magaspang na balat nito. Ang galing niyo po, Uncle. Kahit hindi niyo po nakikita ang spool, nahanap niyo pa rin. Masayang sabi ng bata. Lumapit si Hiraya ng may mabibigat na hakbang. Ang bawat pagtapak niya sa sahig na kahoy ay tila isang pintig ng puso na humihingi ng kasagutan. Nang makatayo siya sa harap ng lalaki, tumingala ito. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit, ngunit ang kanyang mukha ay direktang nakaharap sa kinaroroonan ni Hiraya. Tila amoy pa lamang ay kilala na niya kung sino ang nasa harapan niya. Inigo?
Ang pangalang yon ay lumabas sa bibig ni Hiraya bilang isang mahinang bulong, ngunit tila isang pagsabog ito sa loob ng siyong. Mabilis na ibinaba ni Inigo ang kanyang ulo at pilit na itinago ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang kupas na damit. Patawad, ma'am. Naghahanap lang po ako ng paraan para makatulong. Hindi ko po gustong gambalain kayo. Bakit ka nandito? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at isang emosyong hindi niya mapangalanan. Sabi mo sa sulat mo, huwag na kitang hanapin. Bakit ka bumalik sa lugar kung saan mo ako sinaktan? Dito ko lang nararamdaman na nakakahinga ako, Hiraya. Mahinang sabi ni Inigo habang dahan-dahang hinihipo muli ng kanyang mga daliri ang mga sinulid. Hindi ako nandito para magpaliwanag o maghanap ng kapatawaran. Alam kong kulang na ang mga salita para doon. Nandito lang ako dahil nais kong maging maliit na bahagi ng telang ito. Kahit bilang isang taong tumutulong magayos ng mga buhol. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Kung papayagan mo, gusto kong gugulin ang mga darating na araw ng buhay ko sa pagsisikap na maitama ang mga pagkakamaling nagawa ko. Napansin ni Hiraya na ang mga kamay ni Inigo ay may mga sariwang sugat mula sa paggugol ng maraming oras sa pag-ayos ng mga magagaspang na hibla. Ang lalaking dati ay hindi marunong humawak ng kahit anong mabigat. Ngayon ay namumuhay sa ilalim ng mga anino. Nagsisilbi sa babaeng dati niyang tinalikuran. Lumapit si Liwanag at muling hinawakan ang kamay ni Inigo. Nay, si Uncle po ang nag-aayos ng mga paborito kong sinulid. Huwag niyo po siyang paalisin. Tumingin si Hiraya sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa lalaking nakaluhod sa dilim. Ang pader ng yelo sa kanyang puso na binuo niya sa loob ng 5 taon ay nagsisimulang magkaroon ng malalalim na lamat. Nakikita niya ang bawat pilat sa mukha ni Inigo. Mga pilat na dapat sana ay para sa kanya at sa kanilang anak. Hindi nakapagsalita si Hiraya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Inigo hanggang sa maging kapantay niya ang lalaki. Naramdaman ni Inigo ang init ng presensya ni Hiraya at ang bango ng kanyang balat na amoy, sampagita at cotton. Ang mga buhol na ito, Inigo, hindi madaling ayusin. Sabi ni Hiraya, ang boses ay nagsisimulang lumambot. Alam ko, Hiraya. Kaya handa akong magtagal dito hanggat kailangan. Sagot ni Inigo habang isang patak ng luha ang lumabas sa kanyang nakapikit na mga mata at bumagsak sa kanyang mga kamay na puno ng pilat. Inabot ni Hiraya ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, dahan-dahan niyang hinaplos ang mga sugat sa daliri ni Inigo. Ang bawat haplos ay tila isang tahimik na pangako ng paghilom. Sa gitna ng sungdet na puno ng kulay, ang 2 pusong dumaan sa matinding dilim ay nagsisimulang dabiin ang isang bagong simula. Isang simula na hindi na kailangan ng mga mata para makita ang tunay na liwanag. Ang bawat hibla ng telang Inabel ay tila isang tibok ng puso na nagdurugtong sa kahapon at sa kasalukuyan. Sa loob ng sungdet sa Ilocos, kung saan ang bango ng tuyong damo at sariwang sinulid ay humahalimuyak sa hangin. Ang katahimikan ng dapit hapon ay binabasag lamang ng ritmikong paghampas ng kahoy na kongkiwi. Hindi ito isang ingay ng gulo, kundi isang himig ng kapayapaan na dahan-dahang dumuuyan sa kaluluwa ng bawat taong naroroon. Sa gitna ng silid, nakaupo sina Hiraya at Inigo sa tapat ng isang malaking hantihan. Ang kanilang mga kamay ay gumagalaw sa isang sayaw na tanging sila lamang ang nakakaunawa. Si Inigo, na balot pa rin ng kadiliman ng paningin, ay gumagamit ng kanyang pandama upang gabayan ang bawat pagtawid ng sinulid. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng yabang, ngayon ay kasing lambot na ng sutla sa paghawak sa bawat hibla. Ang mga pilat sa kanyang mukha at mga kamay ay hindi na mga marka ng kahihiyan. Sa halip, ang mga ito ay nagsisilbing gintong tahi na nagpapatibay sa kanyang bagong pagkatao. Hiraya, nararamdaman mo ba ito? Mahinang tanong ni Inigo. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng lamig,
kundi puno ng isang uri ng init na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang sinulid na ito, parang may sariling buhay. Nararamdaman ko ang bawat paghila, bawat paghigpit. Tumingin si Hiraya sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luhang dulot ng pait, ngayon ay kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw. Iyan ang kwento natin, Inigo. Ang bawat buhol na inayos mo, ang bawat hibla na pinagdugtong natin muli, iyan ang patunay na ang lahat ng nasira ay pwedeng mabuong muli. Basta't may pasensya at pagmamahal. Patawad kung kailangan ko pang mabulag para lang makita ang tunay na halaga mo. Bulong ni Inigo habang dahan-dahang hinahaplos ang telang kanilang hinahabi. Bahagyang ngumiti si Hiraya at hinawakan ng kamay ni Inigo sa ibabaw ng tela. Hindi na mahalaga ang nakaraan, Inigo. Ang mahalaga ay ang telang ito na ginagawa natin ngayon. Ang mga pilat natin ay bahagi na ng disenyo. Kung wala ang mga sugat na yon, hindi magiging ganito katibay ang ating dabi. Mula sa labas, narinig ang malakas na tawa ni Liwanag habang nakikipaglaro kay Mateo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang bata ay lumaking puno ng sigla. Isang buhay na paalala ng pag-asa na hindi kailanman sumuko si Hiraya. Ang bawat hakbang ng bata sa damuhan ay tila mga nota ng isang masayang awit na nagbubura sa lahat ng alaala ng lason at apoy. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ang mga tao na ang Inabel ay gawa lamang sa bulak at tina. Ngunit sa pagtatapos ng kanilang kwento, napatunayan ni Hiraya at Inigo na ang pinakamagandang dabi ay ang dabi ng buhay na hinabi sa gitna ng pagsubok. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagtanggap na ang mga sugat ng kahapon ang siyang nagbibigay ng lalim at ganda sa ating bukas. Ang telang natapos nila sa gabing yon ay tinawag nilang ang paghilom. Wala itong perpektong guhit. May mga bahaging medyo makapal, may mga bahaging may bakas ng higpit ng kamay, ngunit sa bawat hibla nito ay nakabaon ang isang katotohanan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga denumerong kontrata o malalaking mansyon, kundi sa init ng kamay na nakahawak sa iyo sa gitna ng dilim at sa pusong handang magpatawad upang muling makakita ng liwanag. Sa ilalim ng nagniningning na mga bituin sa langit ng Ilocos, ang mag-asawa ay nanatiling magkayakap sa tapat ng kanilang kongkiyoy. Ang kanilang paghinga ay sabay sa tibok ng mundong muling naging mabuti sa kanila. Ang kwento ng Hiraya at Inigo ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na nawala at nahanap. Ito ay tungkol sa sining ng muling paghabi sa sarili mula sa abo, hanggang sa maging isang obra maestrang walang katumbas na halaga.